At ito na nga ang ating three dots in line mga katets sa ating ihididikot. Ang una ay siya ay hugis triangle, ang pangalawa hugis kanang pa, at ang pangatlo ay parang ublong na triangle din ang ilalim. Ito na mga katets. Unang gawin natin ay kuhanan nito natin ng compass direction mga katets. Ang kanilang compass direction mga katets ay 210 degrees southwest at baka simot 30 degrees northeast. Hindi po tayo kumukuha ng compass direction sa mga treasure hunting book mga katets at lalong-lalo na hindi tayo sumusunod kung ano ang nakikita natin dyan sa internet. Ang sinusunod nating compass direction ay yung nasa actual mismo na makikita natin mga katets. Itong pangalawang dot mga katets ay nakalagay siya sa hugis box na hugis ng batong ito mga katets. Ibig sabihin mga katets dahil hugis ka ng pa siya na maliit, nandyan lang sa harap mismo ang deposit mga katets. At itong dot naman sa bandang southwest ay hugis oblong at merong triangle sa ilalim mga katets. So mahirap din natin makita yung marking niya nasa ilalim yung triangle mga katets. Kaya lipat tayo dito sa kabilang dot sa bandang northeast mga katets. Ito ay hugis triangle mga katets. So ito ang madali lang hanapin. Ibig sabihin, merong marking doon na naka-triangle or mga bato na hugis triangle talaga mga katets. Okay, tingnan natin ang compass direction na 30 degrees northeast kung saan babanda tayo pupunta mamaya mga katets. Para doon natin hanapin yung marking na nakalagay dito na hugis triangle. Okay, doon banda tayo pupunta mamaya mga katets. So, kung tingnan natin ang paligid, maraming bato pero wala tayong makikitang bato na nakahiliwa sa direksyon na northeast to southwest. Balik tayo dito sa tatlong dot mga katets. Okay? Ang sunod na naman natin gawin ay kuhanan natin ito ng sukat mga katets. Ang distansya ng bawat dot. Kuhanan natin ito by inches at i-convert natin inches to yards. Mula dito sa gitnang dot papuntang southwest na dot ay meron itong 6 inches mga katets. At mula naman dito sa gitna papuntang northeast na dot ay meron ding 6 inches mga katets. So tingnan niyo mga katets. Ayan. Magkapareho ang sukat nila mula dito sa gitna. At ngayon dahil nasukat na natin ang distansya ng bawat dot na ito mga katets, ay convert na natin ito into yards. So dahil ang gitnang dot na ito ay nasa loob ng batong ito, so dito tayo mag-umpisa sa batong ito papunta doon sa direksyon na northeast. Ito, 5 feet. 10 feet. 15 feet. 15, 16, 17, 18. So, nandito ang 18 feet mga katets. Tingnan nyo ang nasa harapan natin. Hugis triangle na bato. At ito meron ding maliit na hugis triangle din na bato mga katets. At itong dalawa ay nakaplastada na hugis triangle din ang dalawang bato ito mga katets. Pero nakikita nyo,
meron siyang ROA. Yan. So pag ROA mga katets, alam natin na yan ay nagtuturo papuntang deposit. At ang maliit na bato na ito mga katets ay meron din siyang arrowhead mga katets. So pag arrowhead naman, ay nagtuturo din yan ng direksyon papuntang deposit. Tingnan nyo mga katets. Ito. Ayan o. So, merong tapyas, putol. Ibig sabihin, merong deposit sa unahan. So kung saan nag-abot yung ROA at saka arrowhead ay nandun ang center ng deposit. So ang deposit ay nandito lang. So ngayon, dito na tayo mag-final sa pagkuha ng compass direction, load to load na mga katets. Dahil from northeast to southwest ito, ibig sabihin, ito ay may 258 pattern mga katets. So galing dito sa isang load, tingnan natin kung saan dadaan ang compass direction na 210 degrees southwest. At mula sa deposit na ito, dito na tayo magsukat ng final na sukat na 6 yards or 18 feet. Kaya umpisahan na natin mga katets. Mula dito ay kukuha tayo ng sukat na 6 yards or 18 feet from load to load. Yan. Diretsuhin lang natin ang compass direction na 210 degrees southwest. Ever change, okay, doon ang 5. Deep breath. 5. 15. Pasensya na mga katets kasi wala tayong kasama. Nahirapan tayo pag nagsukat-sukat pa tayo. 15. Yan, 15. At galing dito, 3 feet pa. 16, 17, 18. Ayan mga katets. Hanggang dyan ang 18 feet. So, i-confirm natin bakit dito pangalawang load katets na naka 258 pattern. So, dito nga yung sukat natin na 18 feet. So, ating tingnan kung ano ang meron dito sa paligid niya. What a wild. So, ito mga katets, nakikita natin ang batong ito ay merong walling. So, ibig sabihin, yan ay borderline na at di na tayo pwedeng lalagpas doon. So, makikita natin mayroong mga matatawag din nating ROA. Pero ito isa, babangga siya sa batong ito. At dito naman mayroon ding ROA, pero babangga din dyan sa batong yan. At ito sa gilid naman mayroon ding ROA na babangga din sa batong yan mga kadets. So, hindi yan ang ROA na hinahanap natin. Ito mga kadets. Ang ROA na ito ay malaki talaga na parang highway talaga at diretso yan dito sa deposit. So, dahil nandyan ang borderline sa gilid, hanggang dito lang tayo. Kaya dito ang intersection ng borderline at ROA. So, ibig sabihin, nandito ang load. So, gano'n lang mga katets. At mula naman dito, ay susukat na naman tayo papunta doon sa southwest ng 6 yards pa rin. Equivalent to 18 feet na. 5, 10, 15, 16, 17, 18. So, change. Ito mga katets, nandyan ang pangatlong load na naka 258 pattern mga katets. Ito rin ang palatandaan. So, ang marking nila dito na ginagawa ay pabalik-balik lang. ROA, arrowhead, at saka
yung nandun ay burger line. Ha? So ito, ang ginawa nila, Arrowhead mga kadets. Ayan, oh. Letter V na nakaturo dito. At dito sa Arrowhead na ito ay merong maliit na heart. Ayan. Ha? Saka meron siyang mga dot. Ah, yan mga kadets. Ayan. At dyan sa gilid ng arrowhead na yan ay meron ding arrowway. Yan, nakikita niyo mga kadets. So, arrowhead, arrowway, pabalik-balik. Alam niyo mga kadets, meron akong nakuhang bakal dito. Ito, pinagpokus siya sa bato na basag siya. Diyan siya galing mga kadets. Diyan. Panit. Yan, kinuha ko siya dyan. Sa parang butas ng bato. So, dahil nasa southwest na ito mga kadets, meron talaga silang marker na metal mga kadets. Yan. So, ganun lang kadali mga katets. Maraming salamat sa panonood.